Pasok. Uh, Walang Ben Tulfo, magre-react lang ako dito. Walang copyright. Huwag mo ako i-copyright, ha? Kasi ipopromote naman kita. Sige. Hindi. Hindi, kasi gusto ko yung sinabi ni Ben Tulfo rito, ha? Pangulong Hindi po ako makatulfo, ha? Pero pakinggan nyo. Pakinggan nyo sinabi niya rito. Rodrigo Duterte, Oh. ang hirap niyang basahin. Correct. Kaya nga, si Lamas nagtatain na eh. Nagtatain na, pikon na si Lamas, si Trillanes. Nako, kung ano-ano na, nag-aatu-atungal na si Trillanes. Ang hirap talaga basahin ni Tatay Digong. Ops, teka muna ha. Doon sa mga hahabol, wag pong kakalimutan, makiuso na, subscribe na. Hindi, palambing po, lambing ha. Sa mga hindi ko pa po subscriber, Coach Oli News PH, subscribe. Sa Facebook naman, follow po kayo ha. Coach Oli News PH. Siyempre, Banateros Brothers, supportahan natin ha. Okay, tuloy. Ang hirap niyang intindihin. Ah. Read my lips, look me in the eye. Paano kita titingnan sa mata, sir? Malabo yan. Mahirap yan, mahirap. Colorblind ako, sir. Ubarin mo yung shades mo, hindi ko makita eh. Hindi ko makita, ha? Ah. Esme, bumubula bibig. Sino na naman yung bumubula bibig? June Hensley, shout out sa'yo. Maraming salamat, nagpa-member po ha. 1 month member na po. Okay. Thank you June Hensley. Although I have my sunglasses, Ayun. this is to avoid the glare here in the studio. Mhm. But all I can do, mga boss, I will try to read between lines. Yun. Itong si former President Yun kasi alam mo, always read between the lines. Ha? Hindi, bago ko ituloy, huwag kayo magagalit ha, bago ko itutuloy. Eto, medyo late ko nang natutunan. No? Kaya nagkaloko-loko eh. Oo. Ha? May kasabihan po kasi, ang babae, ha? Sabi nila na, pero sa tingin ko effective. Ang babae, huwag mong papakinggan yung sinasabi. Pakinggan mo kung ano yung gusto niyang iparating. Kasi minsan daw, ang babae, iba sinasabi, iba ang gustong parating. Dati hindi ako marunong magbasa niyan. Ha? Tapos, nung mga kalaunan, nung medyo nagkaedad na ako, medyo natututunan ko na. No? Effective. Mabasahin yung babae. Hindi ko sinasabing babae si Duterte. Kaya lang, kasi, iba. If you read between the lines, iba yung sinasabi, iba yung katotohanan. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you, Aurea Haway. Rodrigo Duterte. Let's get it straight. Hindi ko kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ni hindi ko siya nakikita face to face o eyeball to eyeball. Hindi ko siya nakakausap or minsan man nakausap sa telepono. Kaya hindi kami magkakilala. So, pinapatunayan dito ni Ben Tulfo na ito ay talagang yung kanyang analysis ay lehitimo dahil hindi naman sila magkaibigan. I mean, kahit naman ako si Tatay Digong, once ko lang siya nakita eh. Hindi naman kami nagkakausap din yan. Diba? So, lehitimo yung mga sinasabi. Hindi porket nagpapalakas kasi kaibigan, ganun, diba? Hindi, walang ganun. Oh. Tama si Ben Tulfo. Gusto ko lang siyang subaybayan. Ako rin. Consider me just a spectator, a very serious observer from the outside. Gusto ko yung estilo niya, mga boss, because he seems to get away with his style. Kumbaga, nakakalusot. Ang hirap niyang bitagin. Yon. Ang hirap niya bitagin. Hindi, si PRRD, yung style na yan, yung ginagawa ni PRRD ngayon, yung ganyan, natural. Pansin nyo, ginagaya yan ng mga ibang politiko. Pangit, di ba? Hindi effective. Yung palamura, yung laging pagalit, yung, di ba? Hindi effective. Kay Tatay Digong effective. Ikaw ang mabibitag. Correct. Kapag sinubukan mo. I find it very amusing
interesting. Ika nga. Mm. I'm fascinated by the way he plays around with words and he's having fun. Yun ang masarap doon. Yun. He's playing with words and he's having fun. Bakit? Organic. Natural ni Tatay Digong. Kita mo ngayon, binabanatan siya. Si Tatay Digong, lumambot. Ay, si Tatay Digong, nagbago. Ay, si Tatay Digong, natakot kay Marcos. Ganyan ang bato. Pero tama si Ben Tulfo. He's having fun. Alam nyo kung bakit? Di ba? Bukod dun sa organic, style eh. Alam niya, yung sinabi niyang yun, hindi siya nadulas. Hindi dahil nag-uulyanin. Plinano yung sinabi niya. Hindi yung basta nadulas. At alam niya magiging resulta at kinakagat ng tao. Kaya he's having fun. Kasi yun ang gusto niya mangyari. Kagatin ng tao. Sometimes entertaining, sometimes confusing. Himayin natin. Paano ba natin malalaman kung itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbibiro o hindi? Yun. Sagutin nyo lang sa utak nyo ha. Paano natin malalaman kung si Tatay Digong nagbibiro o hindi? Paano natin malalaman kung siya ay nagsisinungaling tulad ng sinasabi ng mga kumukontra sa kanya? Totoo bang sinasabi nila na siya ay nagsisimula ng mag-ulyanin? Kapag ang isang tao raw ay nag-ulyanin, the brilliance of the person is starting to fade away. Which means sooner. Which is kabaliktaran. Yung brilliance, yung talino nawawala. Tatay Digong hindi. Master champion pa rin. 'Di ba? Tactician. Chess player ang datingan. Paano nyo malalaman kung nagsisinungaling, nagpapatawa, lumalambot? Hindi nyo mabasa si Tatay Digong, di ba? Tanong ko sa inyo, ngayon niya lang ba nangyari yan? Na hindi nyo mabasa si Tatay Digong? O dati na? Same, di ba? Dati rin naman hindi mabasa si Tatay Digong. Hindi kumukupas, ganun pa rin. Dati lang, presidente siya, ngayon hindi na presidente. But that exactly, yung brilliance niya. Why? Hindi nyo siya mabasa. Napikon na nga to si Lamas eh. Hindi siya mabasa ng administrasyon. Exactly. Kasi hindi ka magaling na tactician kung basa galaw mo. Yari ka sa kalaban kung basa galaw mo. Kaya nga magaling si Tatay Digong kasi hindi mabasa yung galaw. Kaya nga naging presidente out of nowhere eh. Hindi nila malaman. Sino to? Duterte, hindi naman Davao lang yung kilala. Malayo pa sa survey, biglang bumulusok. Bakit? Hindi nila nabasa. Eksakto, di ba? Or later, is gonna lose it. Lahat ng yan, iisa-isahin natin. Una, mahilig magbiro itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sa harap ng media, harap ng kamera, harap ng mikropono. Presidente pa siya noon. At hanggang ngayon, sa kasalukuyan, malakas magbiro, di ba? Walang makagaya niyan. Pagka yung iba nagbibiro, corny. Di ba? Corny. Pag siya nagbiro, pasok eh. tigil pa rin. Biro pa more. Birong may laman. Sure. Yung birong pangungutya or sarcastic joke, magaling siya dyan. Yun. Isa yan, tandaan nyo yan. Sarcastic joke, magaling siya dyan. Agree. Watch carefully, listen carefully. Ito yung
tinatawag na sarcastic joke, magaling siya rito. Tingnan na maigi. Yung tinatawag na sarcastic joke, he's having fun. Oh. Saglit, tumihina ba signal ko? Ayoko maputol to, maganda to eh. Oh, yung sarcastic joke daw niya, he's having fun. Okay po ba? Saka ko ibabalik si Tulfo pagka ayos na, ha? Kasi mahirap eh. Gusto ko maano to eh. Example, Example. pahayag niya. Sabi niya nga, sa TV to, nakita naman to, nag-cover, wala akong sinabing ganon. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganon. Make it taking drug. Pero sabihin mong, addict, wala akong sinabi na ganon. Patayin mo na. Or papatayin o patayin ako ni Marcos yan. Kita mo, di ba? Patayin ako ni Marcos niyan. Di ba? Ilang beses niyang sinabi weak. Ilang beses niyang sinabing handa na akong mamatay. Tapos suddenly, takot siya kay Marcos. Suddenly, patayin ako ni Marcos. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Nakapunta na kayo sa mga kaibigan ninyo na napakaraming handa. Tapos sasabihin, "Hoy, pare, kumare, pasensya na po kayo ha. Yan lang ang napaghandaan ko eh. Oo, kasi medyo naghihirap kami ngayon. Pag tingnan mo yung bahay, ang laki. Pag tiningnan mo yung kotse, BMW, 4, 3. Pasensya na po ha. Kasi lugi yung negosyo." O yung iba naman na mga babaeng sexy. Yung mga ganyan. Parang tumataba ako. Taba ako na ata. Wala nang taba lumalabas eh. Tabang-taba pa siya. Nagigets niyo yung point? Sino nabitag? Hirap na hirap daw ang DDS ipaliwanag si Tatay Digong. Sinong nabitag? Di yung napikon. Yung naniwala. Bakit? Ito kasi, sabi ko sa inyo, sa politiko, huwag kayo basta naniniwala doon. Tagal nyo na sa politika eh. Political vlogger kayo. Spokesperson ka pa ng dating administrasyon, di mo alam yan. Hina nito. Pasok eh. Gusto ko yung komentaryo ni Ben Tulfo rito. Suwak sa banga. Suwak eh. Nabasa ni Ben Tulfo. Hindi siya DDS ha. Hindi nga sila nagkakausap ni Tatay Digong. Ang nakakaalam po nitong sinasabi ni Ben Tulfo are mga DDS vloggers, mga DDS supporters, lahat ng DDS. Yung hindi DDS, hindi nakita. Ito yung mga sinasabi niyang sinusundan lang natin. Maawa ka naman sa akin, matanda na ako. Biglang nakakahawa. Biglang matanda. Dati handa na akong mamatay, matanda na ako. Mismo ka, Tatay Digong, pinaglaruan mo tong mga animal na to. Pinaglaruan kayo ni Tatay Digong. Akalain mo yung edad na yan, pinaglalaruan kayong mga bata. Yan ang sinasabi natin. Eto, hindi lang talino. Sanay yan sa ground. Tandaan nyo si Tatay Digong. Hindi yan pinanganak sa Malacanang. Sanay yan sa ilalim. Marunong yan. Maraming na good time na media rito. Correct! Pinaglaruan ng media. Para sa kanila, balita na to. Ito, gusto ko to sinabi ni... Mapakutol kita ako muna, Ben Tulfo. Alam ko mas pogi ka, pero channel ko to. Hindi. Joke lang. Si Tatay Digong,
Pag nagsalita, balita. Balita na yun. Ilang linggo na yung pagsasasalsalin ng vloggers, ng media. Bakit? Influencer si Tatay Digong, iba. Kayo na mag-isip, di na ako mag-uusga. Pag si Marcos ba nagsalita, ganyan? Balita. Si Tamba nagsalita, ganyan? Balita. Ontiveros, wala di ba? Pero pag si Tatay Digong nagsalita, grabe. Kay maka-DDS ka, kay galit ka sa DDS, balita yan. Pipick upin yan. Sure yan. Pick up yan. Pipick upin ng media, pipick upin ng dilaw, pipick upin ng pula, pipick upin ng DDS. Pag si Tatay Digong nagsalita, balita. Pag si Tatay Digong nagsalita, ang tao nakikinig. O nga naman, basta kung anong lumabas sa kanyang bibig, as is, where is, balita na yan. Well, yung pangalawa, ito yung follow-up joke, birong pagdududa or cynical joke. Ito naman yung ginagamit niya sa mga politikong hindi niya pinagkakatiwalaan at dapat naman pagdududahan. Malimit ito. Ginagamit niya rin sa Kongreso. At kung kanino. Again, listen carefully and watch. Listen carefully. Watch carefully. Ito yung kanyang sinabi naman. If I can say it to Marcos, if I can say it for all, antibiotic, aspirin, they're all drugs. Pero wala akong sinabi. Papatayin ako ni Marcos yan. Takot naman ako mamatay. Matanda na ako. Okay, makinig kayo mabuti. Tanong ko sa inyo, kahit kayo ay maka-Marcos, kayo ay maka-Tamba, kayo ay maka-Ontiveros, tanong ko sa inyo, do you honestly believe takot si Duterte kay Marcos? Diba? Kaya maraming nagalit eh. Napikon sila. Kasi alam nila, hindi totoo yung sinasabi ni Tatay Digong. How do you find that? Ito yung pangatlong bihira. Ang bihira. Posibleng sa pamilya niya lang, kaibigan niya lang to. Yung birong in the spirit of fun. Wala lang. Kasiyahan, no harm done, no pun intended. Well, enter Antonio Trillanes. Yun! Sausaw! Anong aso kaya to? The next performance will start momentarily.